Kung wala po ang Senate President, ang Senate pro tempore, si Senator Legarda. Oo. Kaya po sila, yung grupo ni Gatchalian at ni Risa Ontiveros at ni Tulfo, inelect nila si Senator Gatchalian bilang pro tempore. Pinalitan nila si Senator Loren Legarda as Senate pro tempore. Using again, 12 votes, sabi nila. Kasi absent naman yung 12 sa kabila. Pero tingnan mo na naman ang rules of the Senate. Sa Section 2, ang sinasabi, to elect the officers of the Senate. The Senate President, the pro tempore, the Secretary of the Senate, the Majority Leader, dalawang Deputy Majority Leaders. Number 1, you have to have a quorum. Number 2, you must have a majority of all its members. Nakalagay na yung word na all its members, kagaya dun sa constitutional provision. So kung all its members, ibig sabihin, 24, kasi wala naman pong patay. Wala naman pong patay. So Ayan, mga kababayan, ito. May papakita lang po ko at ito ang bagong issue. 'Di ba? Ito po, no, hinatiran ko ang isang sobre, yung isang PR, si Father Flavi. Ito po, nako, Father Flavi ang dating gumagamit ng pulburon ito, no, sa Mindanao Avenue. Tapos, isang maleta sa 33 Clemente para rin kay Father Flavi. So, hindi lang, maraming sangkot, di ba? Yung mga kumakalaban talaga kay Inday Sara, sila pa, yung mga sangkot sa maleta. Di ba? Yung gustong magpa-impeach kay Inday Sara, sila rin ang gustong sila rin ang sangkot sa maleta. Di ba? Maraming maraming madadamay dito. Ito at isa pa, no. Si Curly Discaya po. Si Curly Discaya nagbabalang ibubulgar ang 150 kongresista. Dami, di ba? Daming kumontrata sa kanya at maraming humingi ng kickback ng mga kongresista sa kanya. Mga nakatransaction niya, ibig sabihin na talagang pera, paldo-paldong pera ang involved. Di po, no? Mga politikong manggagamit, ginamit at pinabayaan nila ako. Ipinakulong ako dito sa Senado para mabusalan ang bibig ko. Ngayon, wala na ako sa Senado, marami pa akong mapapangalan ng politiko. Damay-damay na lahat. Diba? Malinaw na malinaw. Maraming madadamay kapag nagsalita na uli si Curly Discaya na sana naman ay sa susunod na hearing dyan sa Blue Ribbon Committee ni Senador Pia Cayetano at ni Senador Rodante Marcoleta ay ipatawag na to sa madaling salita. Ipatawag na to si Curly Discaya para mapatuloy niya yung pinangalanan niya kung sino-sino yun. Diba? Ayan, eto. Ayan po, no? Nagsalita po si Attorney Guanzon tungkol para ikorektin ang illegal na ginawa at peking quorum na isinigawa ng mga nag-oonsing mga senador, mga modus at mga bogus na mga senador na sinasabi nating Gatchalian Black. Dahil sa taranta at aggressiveness na mapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Yun, sablay sa saligang batas. Ang pinagagawa nilang quorum. Doon pa lang sa quorum, illegal na. Kaya yung mga susunod, yung mga kade-kade ng mga issue, puro mga illegal na. Diba? Masyadong sinungaling eh. At yun na nga, unti-unting gumuguho na para bang natutunaw na kandila dahil sa katangahan nila. Lalo na si Tuta Soto at Pinky Lacson.
kapwa inabuso ang pagiging veterano sa Senado. Sa totoo lang, dahil sa social media, maraming Pilipinong natututo sa saligang batas. Lalo na sa rules na legal ng Senado. Kaya lalo na rin sa nangyayari ngayon sa Senado. Kasi unti-unti nilang iniintindi at syempre tayo, hindi naman tayo dyan mga bugati. Unti-unti rin natin iniintindi yung sitwasyon sa Senado. At nakikita natin kung sino yung mali at kung sino yung tama. Diba? Kaya nga sa example na lang yung quorum. Doon na natin nakita kung sino ang mga illegal at mga legal. Diba? Kaya may power pa rin ang legal na Senate President. Siya pa rin yung magmamando sa Senado talaga. Siya pa rin yung may karapatan. Dahil sa totoo, siya ang legal na Senate President. Etong si Win Gatchalian, walang walang legal na ginawa to. Nakakahiya sa mga taong bayan ang pinagagawa ni Win Gatchalian. Although, ginagamit lang naman siya, pero bakit nagpagamit siya? Diba? Kaya yan, puro kahihiyan ang ginagawa nila sa loob dyan sa Senado. Dapat dyan, wala na sila dyan, hindi na sila humahawak dyan. Dahil nakakahiya nga sila, diba? Dahil illegal sila. Alam na ng taong bayan yan. Pinaggagawa nila. Akala nila, bobo ang taong bayan. Nagkakamali sila. Kaya nung hawak pa nilang ni Soto at Lacson dinadaan nga sa pagkapiloso po ang Senado. Yung tipong mga paliwanag nila dahilan ay may makakasamang pagpapatawa sa bibig nila. Komedyante ang dating, di ba? Kaya yan po bago pong lahat ay welcome po muna sa aking channel. Eto at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya eto po, panoorin po natin ang buong video kung saan nagpapaliwanag si Attorney Guanzon. Continues to perform his administrative duties. Continues to perform his administrative duties and legislative duties as Senate President. And they are not contesting that. They're not contesting that. Because pro tempore lang si Gatchalian, pero para yun makapreside daw siya ng meeting as acting President. Mali rin naman. Hindi, kahit nga tempore, wala siyang karapatan. Diba? Wala nga sa quorum Kumbaga, walang bilang ang quorum nila. Kumbaga, 12 lang sila. Tapos 30 na ang legal, diba? Oh, kahit na katiting dyan, wala silang karapatan. Wala siyang karapatan maging acting o kaya tempore. Wala siyang karapatan. Mahiya naman siya sa pagmumukha niya. Grabe. That's why I said there is no such animal as the acting president because in the list of officers, in the rules of the Senate, wala naman pong acting president dyan na yun, malinaw binoboto rin, ng diba? majority of... Isa pa yun. Talagang dito tayo natuto. Wala naman talagang acting. Sinasabi ni Attorney Guanzon, diba? Kaya niloloko lang tayo nila Tuta Soto at mga grupo niya. all the senators. Kasi ang ginawa po nila para maka-assume ng office, si Senator Gatchalian, ginawa nila siyang pro tempore. Yan. But, Kalukuhan talaga, his election as pro tempore was void, was not valid because he was only elected by 12 senators, not 13. So he had no majority. No majority. Good afternoon, Attorney Guanzon. Good afternoon. We're going to discuss, we need to get your comment, your position on what happened dito sa Senado because ito na nangyari, nagkaroon ng according to the Gatchalian Act, meron silang enough numbers citing the Avellino jurisprudence. What's your take on that po? Dalawa kasi ang issues dito. Ang isa is, may tamang quorum ba sila para maka-valid na meeting? Yung tamang Ang bilang. pangalawa, may tamang correct number ba sila para mag-elect sila kay Gatchalian as para Senate pro tempore? At bakit hindi sila nag-elect ng kanilang Senate President? Hindi po ba? Kasi di kaya. So ang tanong dyan, is there a quorum?
Kaya nga obvious eh. Obvious na obvious ang kalokohan nila. Ang nangyari kasi, si Senator Chis Escudero nag-appear making their number 12. So, kung titingnan mo, 12, Isa pa tong si Chis Escudero. Talagang naduwag na. Walang yagballs. is of course 50% or half of 24. So ang tanong diyan is 24 ba ang basihan ng numero sa quorum Tama. kahit na Oo. si De La Rosa, Senator De La Rosa at Senator Jinggoy cannot be present? Oo, tama, Ang tama. ginagamit po kasi nila Para sa akin, okay pa rin. Kasama si Jinggoy at si De La Rosa na sa bilang. basihan ay ang Abilino versus Cuenco case ng 1947. Ang Wala. nangyari po Iba na doon yan. ay si Abilino naghablasa kay Senator Cuenco because Yung example na kaso na yan, yung tawag dyan eh, yan yung rules ng Senado, yung binabanggit ni, ni Guanzon. Nalusaw na po yan. 1997 Constitution na po tayo ngayon. Eh, yung binabanggit ni Attorney Guanzon, yan yung ibinase ng mga gunggong na senador ngayon. Yung sa quorum nila, ayan yung binase. Eh, lusaw na yun eh. Hindi na yung ginagamit. Hindi na ginagamit ng Senado yun. At hindi na ginagamit sa salikang batas yun. O bakit pa nila ibinalik? 'Di ba? Maliwanag na panlilin lang sa taong bayan ang mga pinaggagawa nila. Senator Cuenco was elected by his group as Senate President by a vote which is less than 50% plus 1. Ngayon, ang sabi ng Supreme Court, una kasi sinabi ng Supreme Court na we will not interfere, that's a political question, pero on motion for reconsideration, ay the Supreme Court ruled on the matter. At ito po yung pasya nila doon sa Abilino, no? Which is a very old case. Sinabi ng yun Supreme nga Court eh. na ang basihan dito ay kung ilan ang members sa Senado within the jurisdiction of the Philippines that whose attendance can be compelled. Ngayon, dahil at the time, si Justice Thomas Confessor was abroad, naging 23 na lamang sila. Kaya po, sinabi ng Supreme Court na yung number doon ni Abilino na kumbaga 12 sila ay bastante enough to constitute a quorum. But remember, because Senator Confessor was abroad and his presence cannot be compelled, by our jurisdiction. So, ibig sabihin, ang tanong, si Senator De La Rosa ba ay abroad? Hindi naman po Hindi. nila masiguro, di ba? Patay na ba siya? Sigurado hindi siya patay kasi nakita nyo naman na naglalakad siya doon palabas. Si Senator Jinggoy Estrada ba ay hindi pwedeng makumpel ang kanyang attendance? Pwede po. Kasi pwede naman siyang ang court ang mag-order sa kanya upon request of the Senate na pupunta siya for the purpose, let's say, of the quorum or for the purpose of electing the officers. Kaya sa madaling salita, hanggat hindi kayo nakakabuo ng 13, kahit na nakakulong si Estrada at kahit na nagtatago si Senador De La Rosa, Bato De La Rosa, hanggat hindi kayo nakakabuo ng 13, hindi kayo at wala kayong karapatan agawin ang posisyon ng majority at agawin ang pagka-Senate President ni Alan Peter Cayetano. Diba? Malinaw? Malinaw na malinaw. Ngayon, 12 sila, nagsagawa sila ng quorum. Nalabag na. Nilabag nila ang batas at nilabag nila ang rules ng Senado. Diba? Talagang malinaw na panlilin lang ang ginawa nila. Of the Senate. So, ibig sabihin po, 24, nakalagay sa konstitusyon, Oo, sa section kasi na nag-roll call sila 24 eh. Ni-roll call nila kasama nagtawag sila, 'di ba, ng attendance, roll call. Sinama pa rin nila si Estrada eh. Tsaka si De La Rosa eh. O ibig sabihin 24. 24 pa rin members ang nakabuo sila
na kahit na wala yung mga majority, di ba? 12 lang sila. Pang 12 si Chis Escudero na bigla na lang sumulpot. Oh, 12 pa rin. 12 pa lang. Tapos nagbuo na ng quorum. Mga manlilin lang talaga. Subsection 16 na ang quorum ng each house, ng House of Reps tsaka ng Senado, ay majority ng kanilang numero. Ibig sabihin po, sa 24, dapat 13 ang majority. Sa quorum to call for a valid meeting. Ngayon, ang sinasabi nila ng grupo ni Gatchalian, ni Senator Gatchalian, na wala naman yung dalawa, kaya sabi nila, yung pagdating ni Chis Escudero, ay may quorum na sila. Hindi po ba? Kasi po, di ba, ano sila? 11? 11. Oo. Tapos dumating si Chis Escudero, 12 na sila. So sinabi nila, may quorum sila. Kahit 12 lang. Kasi sabi nila, ang batayan, dapat 22 lang. Dahil wala si Senator Bato de la Rosa, hindi na alam kung saan siya. At nakakulong naman si Senator Jinggoy. Jinggoy So, Estrada. balikan ho natin ang Supreme Court, ay Constitution ng Article 6, Section 16. That it shall be a majority of the members. Hindi ba? Doon sa House, ganun din yan. Sa Senado, dapat ganun din. So, my opinion is, dapat majority ng 24. So, ibig sabihin, 13. Hindi 12. Okay? So, tumawag sila ng meeting. Kasi sabi nila may majority sila, so may quorum sila. Ang tanong, sino ang nagpe-preside? Kasi ang pag-preside ng meeting sa Senado ay function po yan at power ng Senate President. Kung wala po ang Senate President, ang Senate pro tempore, si Senator Legarda. Oh. Kaya po sila, yung grupo ni Gatchalian at ni Risa Ontiveros at ni Tulfo, inelect nila si Senator Gatchalian bilang pro tempore. Pinalitan nila si Senator Loren Legarda as Senate pro tempore. Using again, 12 votes, sabi nila. Kasi absent naman yung 12 sa kabila. Pero tingnan mo na naman ang rules of the Senate. Sa Section 2, ang sinasabi, to elect the officers of the Senate. The Senate President, the pro tempore, the Secretary of the Senate, the Majority Leader, dalawang Deputy Majority Leaders. Number 1, you have to have a quorum. Number 2, you must have a majority of all its members. Nakalagay na yung word na all its members, kagaya dun sa constitutional provision. So kung all its members, ibig sabihin, 24, kasi wala naman pong patay. Wala naman pong patay. So dapat, to elect Gatchalian, 13 din ang kailangan nila. So in my opinion, hindi valid yung pag-elect nila kay Gatchalian on 2 grounds. 1, they lacked a quorum. Number 2, they lack the majority votes to elect any officer of the Senate. Oh, yun nga di ba? Hindi sila, umaga, illegal sila. Pero, talagang ang kulit. Talagang makapal. Kasi, may gana pang press conference, may gana pang magpa-blue ribbon hearing. Gusto nila, magsagawa sila ng kung ano-ano dyan. Wala na, labag naman sa batas. Kumbaga, may pagkakalalagyan sila kapag ang Supreme Court ang nagsalita tungkol dyan. Yan po ang dahilan kung bakit hindi sila nag-elect ng Senate President. In other words, right now, Alan Peter Cayetano, even on their side, is their Senate President. Alan Peter Cayetano is their Senate President, pero yung pro tempore nila is Gatchalian. So, That is mali. why I said that in my opinion, Senator Gatchalian has usurped the function and the position of yung pro tempore nila is Gatchalian. That is why I said that in my opinion, Senator Gatchalian has usurped the function and the position of the pro tempore because he was not elected by a majority or 13 senators or majority of all the members of the Senate. So, dahil po dyan, si Alan Peter
Senator Cayetano, Senate President Cayetano, continues to perform his administrative duties and legislative duties as Senate President. And they are not contesting that. They're not contesting that. Because pro tempore lang si Gatchalian, pero para yun makapreside daw siya ng meeting as acting president. That's why I said there is no such animal as the acting president, because in the list of officers, in the rules of the Senate, wala naman pong acting president dyan na binoboto ng majority of all the senators. Kasi ang ginawa po nila para maka-assume ng office, si Senator Gatchalian, ginawa nila siyang pro tempore. Yan. But, in my opinion, his election as pro tempore was void, was not valid, because he was... Kaya, di ba? Kaya nga nila ginamit si Win Gatchalian para nga magkaroon sila at magkaroon sila ng action nila. O kagaya niyan, para lang makapag Blue Ribbon Committee si Erwin Tulfo, ginamit nila si Gatchalian. Di ba? O yun. Kumbaga kunyari lang na hahawakan nila yung mga ibang committee. Pero talagang target nila, yung Blue Ribbon Committee, yun talagang target nila. Para lang hindi mabulilyaso yung mga pinaggagawa nila. Isa lang ang committee na target nila. Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control. Yun lang. Ano yung mga ginawa nila noon nung pagkatapos nila mag-quorum? Inuwian nila, di ba? Hindi na nila tinalakay yung mga issue sa kuryente at sa issue sa mga crisis sa gasolina. Wala na. Dire-diretso lang sila. Yun lang talagang tinarget nila. Di ngayon, ano nangyari? Di nilangaw yung Blue Ribbon Committee nila, yung hearing nila sa Blue Ribbon, sa flood control. Puro mga privilege speech lang ang pinagagawa nila. Na panakip-butas, kumbaga todo depensa sa kanika nilang sarili. Di ba? Only elected by 12 senators, not 13. So he had no majority. Now, they needed that to declare, because, well, they said they had the majority, so they declared all the positions vacant. Di ba? Kasi hindi ka naman nakaka-quorum eh. You have to declare all positions vacant. Kailangan may quorum ka. Di ba? Kaya sabi nila sa 12, quorum eh. may quorum na kami. Kasi yung dalawa, wala naman eh. Hindi naman yun makakabdalo eh. Paano nyo alam na hindi sila makadalo? Hindi naman sinasabi sa konstitusyon na kung hindi sila makadalo. Ang sinasabi po, all its members. Sa Senate rules po, May ganun din. bilang Sa dapat Section na 44. 13. Its members. Di po ba? Kaya, ang election po din sa rule 2 ng Senate rules ay majority of all its members. Di ba? Kasi pwede naman nilang i-request ang korte for Senator Jinggoy to be allowed to appear for the purposes of quorum. But they did not do that. Alright? So, ang dalawang issues na yan, ayon ang nagkakagulo sa isip ng mga tao. Pero titingnan yung nangyari. Sabi ni Senator Tulfo, there's no Senate Blue Ribbon meeting hearing. Kalukuhan. Grabe. Yan po, no? Napanood po natin ang buong video at napakinggan natin ang malamang tumbagay educational ang sinabi ni Attorney Guanzon na talaga naman ibang level po ang ginawa ng mga 11 na grupo ni Tuta Soto at Lacson. Kaya yan po, no, hanggang dito na lamang po, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.